came years after, 'di Yeah. ba, na magkaroon ka ng experience na unti-unti nabe-break yung family ko until Mm. sabi nga nila ang tawag is naging broken Broken family family. kami. Nung teenage years ka na na-e-experience mo 'yan, of course ang mga anak kahit teenager ka na, medyo helpless, kasi parang it's Mm. out of my ano naman, it's out of my control, Mm. kung ano man yung nangyayari sa level nila. Ano yung mga tumatakbo nun sa isip mo? Well, nung time na yon, isa ding ano, parang normal na estudyante, it's normal na teenager. Kumbaga parang nagbi-view ka ng future lagi. Nagbi-view ka ng mga dreams mo, nagbi-view ka So, hopeful ka pa din? hopeful, Kahit na hopeful. ganun na yung nakikita Yeah. mo sa Yeah, bahay? kumbaga Okay. parang kung nakikita ko 'to sa iba, posible kaya 'to sa amin? Okay. Posible kaya 'to na ma-experience ko rin kahit medyo paedad na ako, papunta na ako Mhm. sa early 20s years and all na, posible ba siya? Kasi kumbaga parang pagka naging broken family ka at na-experience mo 'yon, ang nakikita kong pattern na ipapasa mo siya sa generation din na sa'yo, sa magiging anak mo, sa mga anak Mhm. ng anak mo. Hanggang sa parang kung titingnan mo, hopeless siya, na wala ng escape out, wala ng out of it, na hindi ka na makakalabas sa sitwasyon na 'yon. Pero isang literal na bata na nangangarap na one day gusto kong maging iba. Oo. Or kung hindi ko man magawa sa pamilya ko ngayon, pero once na ako'y nagkaroon ng pamilya, gusto ko siyang gawin. Yun Pero ang gagawin mo. nandun din sa part na, kaya ko ba? Kaya ba? Kaya ba namin magkaroon ng family na nasa ideal na iniisip ko? Kung paano rin sa akin tinuturo ng mga bago kong mga taong nakakasalamuha. Kung Mm. ano yung pamilya na dapat Oo. na nakikita. Yung realization na yan, dumating nung mga panahon na minsan magigising ka na sa katotohanan, sa realidad na ako na lang ang lalaki ngayon sa pamilya. Di ba? Sobrang, so yun yung part na atin na puro mga babae kapatid ko, tapos 5 kami. Tapos nanay ko din and all. Doon ko nakita na talagang in terms of problem, in terms of conflict, in terms of tension sa family, kailangan talaga may lalaking tatayo. Ikaw na yon. Yeah. Yeah. Kaso nga lang, ang limitation ko noon, bata ako. Hindi ako papakinggan ng nanay ko, hindi ako papakinggan ng mga kapatid ko kasi mas ahead sila sa akin. But dumating ako sa panahon na eto ate, may narinig akong podcast from a pastor na yun yung mga early months ko na nire-reach out na ako sa school that time ng someone na hindi ko kilala, na bigla na lang dumating sa paligid ko na nagbibigay ng time sa akin na nawiwirduhan ako na even yon hindi normal sa akin yun na may mga taong nagsispend time sa'yo, no? time for me and nag-i-invest for me and all. Then sige, kahit hindi ako comfortable doon, okay, let's try it. Then may narinig ako sa podcast na sabi doon, as a man, we are called to become a man that can make a family whole. A man that can make a woman safe. Tapos puro mga babae pa yung kapatid ko at that time. A man that can make a family whole. A man that can make a woman safe. A man and woman that can make a child confident. Na yun yung, sabi ko, yun yung hinahanap ko na buong buhay ko hindi ako confident. Kumbaga parang hindi ko siya napaprocess noon, hindi ko alam yung right words. Pero lumalaki ako na ang epekto sa akin ng broken family. Hindi ako confident sa buhay. Hindi ako confident humarap sa ibang mga tao. Hindi ako confident magka-girlfriend. Hindi ako confident na ito yung background ng family ko and all. Kumbaga parang until now nagre-resonate sa akin yun. Years na yun ate Bata pa ako nun. I think I'm 19 years old or 18 years old at that time. A man that can make a family whole. A man that can make a woman safe. A man that can make a child confident. And a man that can make a community strong. Doon ako nabuhayan na there's something more na pwede mong gawin sa buhay. At malalaman mo lang yung purpose na yon kung may mga tao din na magtuturo sa'yo sa purpose na yon papunta doon. Bago dumating yung sinasabi mo na bigla na lang dumating tong tao na to, stranger, hindi ko nga kilala, tapos hindi ko maintindihan ba't nagsispend time sa akin tong tao na to. Naghanap ka pa ng iba na matatakbuhan in a sort of way? Yeah.
Ang una kong tinatakbuhan is something na fraternity group. Kasi Okay. manly tsaka brusco yung dating. Mga Brad. Kumbaga parang mga brad. Kumbaga parang may part sa akin na kailangan kong patunayan na lalaki ako. And what I found out to that group is lalaki ka pag marunong ka mambugbog. Mm. Lalaki ka pag may bisyo ka. Lalaki ka pag marami kang girls. Kumbaga parang there's a sophomore ka na, wala ka pang girlfriend. Yung mga Okay. ganun. The pressure like that. And lalaki ka pag marunong ka makipag-sex. That's the world shows that you are a man. And there's something in me that time na may pressure to do it. May pressure to be one of them. May pressure na makisama. May pressure to be like them. Mhm. But there's something in me na thankful ako kay God na bakit ayoko nun. Okay. Nandito ako sa group of people na to kasi may hinahanap akong something in me na kala ko makakapagbigay siya ng benefit sa akin Mhm. at saka purpose ko sa buhay. Hanggang sa may mga tao na hindi ko kilala. They are just reaching out to the school at the time. And they're giving time and gusto ko makilala and all. Mhm. Kumbaga parang Nasaan ka nun nung time na yun? Kumakain ka ba sa canteen lang? Very random yeah, day? nag-search siya sa school mismo. It's my friend. And they are talking about this kind of church. May Mhm. church sa ganito, ganyan. And they're inviting us and all. Hanggang sa tinry ko once. Okay. Tapos hanggang pagpunta ko doon may mga tao na Lumapit sa'yo. lumapit sa akin. Mhm. Tapos pag nasa school ako, pinupuntahan nila ako. Hindi na yan yung friend mo. Hindi na to. Kumbaga Okay. parang Ibang tao mga na to. ibang tao na ahead yung age sa akin and all. Pero dumating sa point na parang this time gusto ko to. Hmm. Na kumbaga parang may naririnig ako ibang words na hindi lang words ng mundo. Hindi lang words of brokenness, hindi lang words. Kasi galing na ako doon sa ganung setup. Kumbaga parang walang ibang ma-offer yung mundo kung hindi brokenness. Mhm. But this time, I hearing something words that gives life to me.